Hello mga buddies, once again, Team Padato, Treasure Hunter, Bansay. Dito tayo ngayon sa area ulit ng Dagupan area. So, i-check natin na naman ang kanilang area sa baba. Kasi mayroon nga tayo nakuha na HTM na bikat. Ibig sabihin, 5 feet o 5 meters ang sukat niya. So, tingnan natin, tara, kung ano yung nangyayari sa kanilang hukay sa baba, yung nakuha natin nung last week ng bikat na dalawa lang, ibig sabihin 5 feet o 5 meters. So lumagpas sila sa 5 feet, nakita natin yung mga sikrisi, na-check natin, so pinadiretso natin ng 5 meters. So tara, check natin ulit sa baba kung ano ang status doon sa hinukay nila, yung kanilang picture sa baba. Tara mga buddies, baba tayo. Bansay, Team Padato, Treasure Hunter. Dito na tayo sa baba. Kaya lang may kahirapan magbaba. So nahirapan tayo bumaba dahil nasa ano na ito, halos mag 10 meters na ito mula dito sa kayuan natin. So ayun yung baba natin. Ayan. So nahirapan tayo. Yung hagdan natin kulang. So, gagawa tayo ng harness para alalayan mo sa chimlock sa taas. So, yan mga buddies, samahan yung pagbaba. Harness tayo, ayan yung harness. Tara, off ko muna yung camera. Doon ko na i-on sa baba. Once again mga buddies, Team Padato, Treasure Hunter, nandito tayo ulit sa baba. I-check natin yung area nila. Na-check na natin ng manual. So ngayon, gamitin na natin ang aparato. Japanese one, yung aparato niya, ayan. So naka-ready na yan. So na-check ko ng Japanese one ay ito. Nagwawala na yung Japanese one dyan sa area na yan. So ito, pakakita lang natin ito ng mga bodies. Ang mga naka-bricks na simento niya, na putol-putol. Ang nangyayari, nasamputan namin yung 5 meters. 5 meters deep dito sa area na ito. Nagbago na ang kanyang picture. So ano ba ang mangyayari sa bagong picture niya? Nagpakita na siya ng aggressive na mga ganitong matitigas na yan. Ano. So malimit na yung nakakamada dyan na mga aggressive. Yan kung makikita nyo. Yan o. So masyadong aggressive na yan. Marami na yan sila. Pati na yan. Mga naka-trace na yan. Tulad yan. So dito, kung makikita sa ibabaw, sa simula pa lang, madalang siya, hindi siya masyadong marami. Ayan. So dito sa baba, pagdating ng 5 meters, aggressive na siya. Madami na siya nakakamada. Ibig sabihin, malapit na tayo doon sa ating target. Ayan. Kasi nga po, ang picture nito, ang layout nito ay hindi siya naka-box. Naka-bricks siya, nakabalot sa simento. Kamada. Kaya gano'n ang pinapakita niya dito na ibig sabihin na yun ang kanyang layout na makikita sa baba. So, yan kasi ay isa yan sa pang-secrecy na pang-ligaw kung hindi mo alam yung secret nila na ibig sabihin. So, yan mga buddies, check na natin ang aparato natin kasi nga mayroon diamond dito mismo sa pinaglalagyan ng sagmer. Kung pinaglalagyan ng sagmer, bilog na bakante yan, nabuhangin naman. Kasi gano'n lang ang sukat yun kasi laki lang ng sagmer. So dyan mismo umiikot ang diamond. Kaya mga buddies, ang area na ito, isishare ko lang din. Sa taas, mga buddies, ito isishare ko lang para may kaunting kaalaman naman na itulong natin sa ating kapwa na mga treasure hunter, sa mga iba na nag-explore. Isishare ko lang itong diamond na ito na na-detect natin. Dito na ito na-detect kasi bakit? Maliit lang siya. Hindi siya kaano malaki. Mas malaki yung target natin. Ngayon, dito lang siya. Nung napuksan ito, na halos malapit na sa 5 meters, na-detect na itong diamond na ito. So kasi maliit lang siya dito. So ibig sabihin, pag ang secrecy kasi dyan, nilagyan nila ng diamond yan. Ibig sabihin, kung matitik mo ng diamond, nabuksan mo na ang selyo doon sa item. Kaya natitik mo kasi malapit na siya at saka maliit lang ang kanyang radiation. Hindi malaki kasi maliit lang siya. So
ito, yung area na to, kukuha na to, nandyan mismo ang target natin. Ayan. Pero yung diamond, andito lang yan sa gitna. Ibig sabihin, hindi siya kalat, hindi siya buong area na mayroong diamond. Dito lang talaga, dito yan tinuturo ng Japanese one. So hindi, walang mapapakita yung video, kaya po sinasabi natin para matulungan, makatulong tayo sa iba. Sinasabi ko lang kasi nga po itong cellphone na ito ay ginagamit ko sa app. Nandito kasi yung app. Yan. Yan yung aparato. Tapos nga po nito sa cellphone ko. So yan, marami kasi nga option pag yan ang ginagamitin ko. Walang bala ng gunto yan. Walang bala ng gold yan. Ang bala, ang ano yan, pinaka movement niya ay yung apps lang. Doon ka pipili kung anong gusto mong i-detect. So mayroon yan silver, copper, aluminum, may space, cave, mayroong bomba, may gas, may poison. So marami siyang ano doon, pagpipilian. Mayroon siyang bricks. Kung naka-bricks, kung naka-box, o kung naka-ilang kung ilang kinulada ang nakabaon. So kompleto yan, yung apps natin. Kaya malalaman natin sa Japanese one upgraded natin. So ayan mga buddies, ito yung share ko sa inyo. So kaya ito, dito ang diamond nakaikot. So area nito nakikita nyo, papakita ko lang. Aggressive na yung puti niya. Ito ang pinaka-huling hukay. Ayan, makikita nyo. Marami na siyang puting-puti. Ayan. Dikit-dikit na siya. Ayan, nakakamada yan pababa. So ibig sabihin, ang target natin, ayan ang sa ilang malapit na. Ayan. So malambot ito, siminto yan. Kulay pink na may halong chocolate. Tapos itim ang sa ilalim na pinaglalagyan. Ayan. Ayan mga buddies, magtitip na ko. Iupo na itong camera. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ko na dyan para update mo lahat na area na pinupuntahan ko. Konnichiwa, Bansay, God bless you all. Thank you for watching. Team pa na to, Treasure Hunter, Bansay. Ayan mga buddies, nandito tayo ngayon sa ilalim. Ayan, kasama na naman natin yung magandang lalaki dito sa area. So yan, bumaba tayo, may kahirapan, kaya tayo naka-harness. Ayan, may hirap pagbaba. So ito yung area nila, nasa baba na tayo mismo. So kung makikita natin, yung kanyang picture ay mayroon siyang mga naka-bricks na simento na hindi naman siya totally lahat. Kundi ang picture niya is putol-putol. Pero ang alignment niya is nakatabon dito. Ang ano nito ay nakahalo din sa simento. Ito 'yon, no. Na ang itsura nito parang kural sa dagat pero simento siya na manipis na uno ang kapal. So pinagretretaso yan na para hinalo dito kasi nga mga buddies, itong area na to ay hindi ko na mga naka-bricks din ang style nito, yung layout na ito. Kaya ganito din ang ibig sabihin na nakahalo dito sa simento, dito sa ilalim. So kung nakikita nyo mga buddies, ayan yung itsura ng picture. Ayan. So tingnan nyo ulit mabuti yung singaw niya. Ayan. So malakas yung kanyang singaw. Ayan. So makikita natin yan dito buddies kung kaano kagaling, maayos itong preparation na ito. Ito ang tinatawag na preparation layout secrecy. Itong area na ito. Kaya napakahigpit ng hirap ng pagkaano nito, pagkagawa, pagbabali natin dito, mahirap din. So, preparation kasi itong layout na ito. So, kung makikita nyo, bawat layer niya, mayroon siyang pagitan. So, ang picture nito, ang bawat layer ay 5 ang kapal. Makikita to, 5 yan yung pagitan. Yan, no? Pagitan. So, nakaganyan siya, nakatabon siya ng ganun. Kasama itong mga puti-puti na ito, yan, no? Ayan, mga puti-puti na yan. So, nakatabon yan. Ayan. Puting-puti na simento yan. So, ano bang ibig sabihin ng puti na simento? Ayan. Kung nasaan siya banda. Kung anong ibig sabihin, ano bang kulay ng plug ng ating mga kaibigan sa kang. Di ba puti? Nasa gitna yung pula. So, ibig sabihin,
yan yung tinatawag na secrecy na positive dig site. Ayan. Kasi itong area na ito ay preparation nga itong layout na ito. So, general ang gumawa nito, kaya napakahirap ang gawa nito. Kasama nito ang mga Koreano na gumawa, engineering nila. So, kaya kung makikita yung picture nito, ayan o. So, andito tayo sa gitna. So, ito, ayon doon sa HT na nakita natin na bigat, na under tayo, takbo tayo pababa. So, nakuha na natin yung 5 feet. So, tumuloy tayo ng 10 meters. So, ito yung 10 meters. Magti 10 meters pa lang, 4.5. Ang sukat nito, hindi pa siya nagsakto ng 5 meters. Hindi, bigat kasi is 5 meters yan. So, dalawa lang yung ibig sabihin yan. 5 meters o 5 feet. So, lumagpas tayo ng 5 feet, tumuloy tayo ngayon ng 5 meters. So, sa dalawa na yan. So, ngayon, tinuloy natin. Ano ang nakikita natin picture? Ayan na ang resulta niya. Ayan. Mayroon na naman siyang kakaibang hinalo dito. Ayan, makikita nyo. Simento yan na putol-putol. Kasi nga po, ang layout dito ay, ang pagkabaon dito hindi siya naka-box kundi naka-brick siya dito mismo. Hinalo nila sa simento. So, ibig sabihin, nandito na tayo. So, 0.5 na lang ang kailangan natin sambutin. So, ito na yun sa pinatayuan natin na may tubig. Ayan. Sa inyo yung sagter natin. So, malakas yung tubig. Ang tubig nito, mayroon ito sinusuportahan pababa. Ito mismo talaga. Patuloy. Kasi kailangan lagi siyang nakababad. So, yan mga buddies. Mayroon kayong matutunan na konting ulit sa ating exploration dito sa area ng Pangasinan. So, yan. So, check natin ang Japanese one. Hindi pa natin na-check. Lagi ko po sinasabi, pagdating sa area, lagi niyo po nabasahin ang mga color secrecy at mga secrecy at sa mga HTM, mga layer para po makikita natin kung sa direction o saan yung takbo. Kung ito ba ay malalaman mo ito sa secrecy, sa alignment, kung ano yung mga alignment at mga layering at mga food color layer. So ito natin, bago tayo mag-detect, ito ay pababa pa rin tayo kasi nasa under natin yung deposito. So takbo tayo ng 0.5 para makumpleto ang 5 meters. So yan mga buddies, check natin ang Japanese one. Ang Japanese one natin, halos magwawala na yan dito mismo sa area na ito. Pababa pa rin. So yan, bago nga tayo mag-check, basahin natin ang mga secrecy na tinatawag at mga alignment, mga layer at sa mga HTM na mga nakukuha dito. Hindi ho pagdating natin sa area ay magdiretso tayo magdiditik-ditik. Ayan. So ngayon, ititik natin ang Japanese one. Kasi ang Japanese one po natin ay mayroon yan apps na pwede mo malaman kung mayroon SP sa loob. Mayroon siyang pang poison gas, mayroon siyang pang bomb. So, kumpleto siya. Kung hindi ko ginagamit itong camera, ay yung apps ang ginagamit ko. So, manual ang gamitin natin, may bala siyang ginto. Kaya tayo naka-video ngayon mga buddies. So, once again, ito, natin ang Japanese one. So, yan, gamitan natin ang Japanese one, mga buddies. Ayan, ito ang Japanese one natin. Ayan. So, mayroon itong anti-decoy. Mayroon anti-radiation ito. So, makakatagos siya. Yung hindi natatagos ng mga anti-radiation ng mga scanner, ito, kaya-kaya niya tumagos sa Japanese one kasi mayroon siyang anti-radiation. So, yan mga buddies. Tutok na natin to. Kahit na dito hawakan pa lang. Kahit dito pa lang, mabalo na siya mga buddies. Ayan, dyan pa lang mga buddies, makikita nyo ang picture ng Japanese one. So, kapalo niya sa pababa na. Ayan. Ayan mga buddies, ang Japanese one. So, kaya tututok natin yun dito mga buddies. Kasi malapit na, 0.5 na lang naman natin, target natin.
Ito yung mangyayari sa kanya. Yan. So, yan mga buddies yung ano natin, protection. So, diretso pa rin ilalim. Yan. So, halos di mo na makita yung ikot ng Japanese one mga buddies. Kasi nga, yung target nito naka-under, naka-sintor talaga siya. So, ito buddies, stick natin paligid. Ayan o, ganun pa rin. Makikita nyo yung lawak, ganun pa rin siya. Yung lawak niya, so i-dimension natin, ganun lawak, ayan o. So, ganun pa rin yung lawak niya. Kita natin dito yung lawak, kung ano saan na yan o. So, ganun pa rin na. Kaya nga tumalong pa tayo. So, diretsuhin na lang natin muna. Isintiring na lang muna natin. So, madali na lang natin yan para wag ipag nandyan na. Pati din dyan, kasama din yan dyan. Ayan o. Ayan o. Kasama din yan dyan o. Sama-sama dari kaya Ayan. So, sa mga buddies, i-off natin kasi nga, ayan natin sa apps dito para malalaman natin kung mayroon siyang gas, kung mayroon siyang poison na nilagay dito. So, sa apps natin yan malalaman. So, i-off natin yung camera kasi yung apps na sinasabi ko para dito sa Japanese one ay nandyan sa aking cellphone. So, wala tayong cellphone na isa, kaya yan ang ginagamit natin. So yan mga buddies, i-check natin kasi yung Japanese natin ay isang upgraded na ito. So tanggalin natin yung gold dito para gamitan natin ang apps. Ito yung aparato niya, mayroon siyang cord. Kaya ilalagay mo lang dito sa ibabaw at tanggalin yung laman, yung bala para sa cellphone naman, sa apps naman ang mag-generative niya. Okay, mga buddies, tanggalin na natin yung gold para andito sa chamber yung gold. So, tanggalin natin. Higpit kasi yung pakalagay ko ng chamber niya. Yan. So, andito yung chamber niya sa ilalim, mga buddies. So, tanggalin natin yung gold. Yan. So, balik natin. Kasi gamitin na natin yung apps. So, dito na mga buddies. Hindi nyo na makikita yung sa apps. Gawa nga isa lang yung cellphone natin na ginagamit. Ayan. So, ipatabi na natin yung gold kasi baka mawala. Yan na lang muna, karga nyo. So, ilagay muna natin dito sa loob ng lagay mo dyan pa this one. Para sigurado. Sudah nyo dito. Kita taas. Ay! Nga pala. Lagay dyan sa tumba. Taas mo na yan. Kasi magnetic yan. Taas. Okay mga buddies, mag-apps na ako ngayon. Gamitan natin ang apps. I-off ko muna yung camera. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko mga buddies, mag-subscribe ka na dyan para ma-update mo lahat ng area na pinupuntahan ko. Bansay, Team Padato, Operation Hunter. Ito mga buddies, wala na itong bala kasi mag-apps na tayo. So ipakita ko sa inyo, hindi na yan iikot mga buddies kasi wala nga na yung bala. Yan, walang bala na yun to yan, kaya hindi yan iikot yan. Oh. Hindi na siya iikot mga buddies kasi walang bala. So ngayon, off ko na yung camera. So thank you for watching mga buddies. So yan mga buddies, baba na tayo at naka-harness tayo. Naka-harness tayo para for safety pagbaba. Kasi dito sa entrada ng hagdan, mahirap bumaba. So nagsuot tayo ng harness pababa. So nasa 10 meters yan mula dito sa kinatayuan natin. Doon mismo sa target. Ayan. So, yan mga buddies. Samahan niyo ako sa explorer natin, pababa tayo. Bansay!
Team pala to, Treasure Hunter. So na-check na natin ng Black Hawk, check natin ng Black Hawk, na-check natin to ng Japanese Swan. So pailalim pa rin. Ito ang hukay namin. Ang given marker dyan sa taas na yan, ayun mismo, yan yung may ano na yan. Yan, is, yan yung bigat na dalawa. So ibig sabihin, yung bigat na yan, tatakbo tayo ng 5 meters o 5 feet na sa alin sa dalawa. So, na-hits natin yung 5 feet. So, ang resulta, diretso pa rin pababa. So, ito, naka 5 feet na kami, 5 meters na kami. Ayan. So, yan, nakita yung mga bricks na aggressive na yung ano niya. Yan yung mga bricks na yan. Yan. Yan, yung mga bricks na yan. So, ngayon, i-confirm natin sa i-ground level natin sa Black Hawk. Ayan, o. Level natin yan sa Black Hawk, yung level niya. So dito natin makikita kung anong lalim na lang, anong target natin. Saka yung diamond ng giveaway. So tingnan natin, mga buddies, kung ulit tayo sa another 5 meters o 5 feet ulit. Ayan. So makihawak mga buddies. Yan lang. Ito kayo. Buhay! So ito, mga buddies, i-set up natin ng gold. Diamond muna, diamond. Yan. So diamond yan, ang ilaw niya, bandang kanan, bandang kaliwa. So, yan natin yung dip niya. So, unahin natin ng 3. So, 3. Yan. So, sa 3, hindi siya iikot. Ibig sabihin, lagpas tayo. Ito yung dip ng diamond. Yan. So, 3 yan. Ang 3 kasi, 3 meters o 3 feet. Ano yan? Ibig sabihin, 3 meters yan. 3 meters to 9 meters ang ibig sabihin yan. 9 feet. Sa 3, 9 feet yan. So, ito yung ano natin sa 1. Set up natin sa 1. Ayan. Natin, 1 yan. Ibig sabihin 1 meter. So, 3 feet. Okay. So, ayan. So, umiikot siya mga buddies. Diamond yan. Yung giveaway nga ng diamond na naditik dito. Ayan. Isa. So, nagwawala na siya mga buddies sa 1. So, pakita natin sa inyo. I-check natin ulit ng 3. Kung iikot ba siya. Ayan, 3. Ayan natin mga buddies ha. Wala, hindi siya umiikot ng 3. Ibig sabihin, 1 lang talaga siya. Ibig sabihin, sa 3 feet siya. Kung na isang metro pa ang agwat nito ng diamond. So, ngayon, punta naman tayo sa gold. Gold naman tayo. Gold naman tayo, mga buddies. Ayan, nakagold tayo. So, i-ano natin ang 1 muna. Simula tayo sa 1 para malaman natin kung pantay sila doon sa diamond. Kasi ang giveaway lagi na nauuna. Yung, ayan. So, wala siyang reaction, wala siyang detection sa 1 meters. Ayan, 1 meter to 3 feet. So, ngayon, ituloy natin siya ng 3. 1, yung una kasi, may 1 na siya 2. Kasama na yung 1 in 2. Ito naman 3, ito 4. So, ano natin ang 3. Kung aabot pa siya. Wala pa rin. Yan. So, tuloy natin ang 5. Ayan. Ang 5 to 6 yan. Yung detection niya. Sa deep, sa lalim niya. So, ngayon, ito, andito siya sa 5 meters. Ibig sabihin, 5 meters o 5 feet sa bigat na, dalawang bigat na HTM na kuha natin ay parehas sila magkamatch. Ibig sabihin, nasunod yung kanilang HTM na sign na marker dito sa ano, na HTM, headed trail marker. Ayan. So, ano to? 5 yan. Ayan. So, naikot siya, yung 5. Ayan. Ayan o. Sigilan pa natin yung kamay natin. Ayan. Kaya natin siya umikot.
So yan mga buddies, 5 na yan. Yan, 5. 5 yan. So set up natin ang lagpas pa ng 5. Gawin natin mga 10. O 11. 11 to 10. Yan. Kung lumagpas na siya, tingnan natin yung ikot. So hindi siya umikot. Ibig sabihin sa 5 lang talaga. 5 meters. So dagdag tayo ulit ng 5 meters o 5 feet. So, katulad ng ginawa ng una, nag-dip tayo ng 5 feet. So, ang resulta ng 5 feet, diretso pa rin. Kaya tunuloy natin ng 5 meters. Ito, na tayo ng 5 meters. So, nakita natin is, naditig natin, diretso pa rin pababa. So, ang diamond ang mauuna dito makuha, nasa 1 meters na lang. So, yan mga buddies, ang update natin sa ating detection. Ito ay na-level ground natin sa confirm natin sa diamond. Dito sa Black Hawk, yung diamond na 1 meter na lang, 1 meter to 2 meters. So yan mga buddies, kung mga klase yung sa ito, sige na dyan.